Anong pakiramdam kaya na pamunahan ka ng lupa, alahas at maraming pera? Masabi mo na talaga ang salitang paldo. Pero maraming pamilyang nakaupo sa gobyerno ngayon ang pumapaldo rin dahil hindi lang naging pamana ka na ng pwesto, kundi ito'y isa na ring negosyo. At nitong June 3, naiupas na sa Kongreso ang House Bill 8393 o ang Anti-Political Dynasty Bill, ironically authored by Faustino D. III and Sandro Marcos, mga mambabatas na bahagi rin naman ng political dynasties. Layunin nito na pagbawalan ang mga magkakamag-anak hanggang dalawang antas na humawak ng posisyon sa parehong nasasakupan. Pero bakit nga ba kailangan ng ganitong batas in the first place? To answer, kailangan nating bumalik sa past. Noong panahon ng mga Espanyol, ang mga datu na dating namuno sa mga barangay ay naging parte na ng colonial elite, collecting taxes, enforcing labor, at sumisip-sip pa sa mga praile. Pagdating naman ng mga Amerikano at Hapon, umikot pa rin ang kapangyarihan sa mga banyaga at ilang mayayamang pamilyang Pilipino. At ngayon, kahit sa ang sulok ka man ng Pilipinas pumunta, madalas pare-parehas pa rin ang mga apelidong namumuno na makikita sa datos ng 2024 na 71 out of 82 governors ay galing sa iisang pamilya lamang. Sa Ilocos may Marcoses, sa Davao may Dutertes, sa ilang lungsod at probinsya, tanyag ang mga Sensons, Nis, Cayetanos, Villars, Binays at Villafuertes. Pero kung ibabase sa bill, pwede pa rin tumakbo basta't hindi sila nasa parehong jurisdiksyon. Pwede maging pangulo si Papa, mayor si Mama, at mambabatas naman si anak. So kung hindi ka pa rin nagtataka kung bakit ang mga apelyido na sikat pa nung panahon ng ating lola at lola ay hanggang ngayon buhay na buhay pa rin sa kalsada, sa balota at sa politika, baka oras na para magtanong. Dahil kailanman, hindi ito aksidente o nagkataon lamang, kundi resulta ng sistemang matagal nang hinubog ng nakalipas.